Chapter 10. What are you doing there? Do your job well, I want to finish it today. Sigaw ko sa kanila bago ako tuluyang umalis sa loob ng meeting room namin. Salubong ang kilay ko habang naglalakad ako pabalik sa office ko. Ang aga-aga binubweset ako ng mga walang kwentang empleyado ko. Napakasimple lang ng pinapagawa ko sa kanila, hindi pa nila magawa ng maayos. Mas lalong nagsalubong ang kilay ko nang makita ko daddy ni Honey na nakaupo sa swivel chair ko. Anong karapatan niya para umupo sa swivel chair kung mas mahal pa sa buhay niya? What's that face, my son-in-law? It's too early to be upset with your employees, nakangising ani niya. What do you want? Walang gana kong tanong sa kanya at pabagsak na umupo sa sofa na nasa minisala ko. Narinig ko naman ang malademonyong pagtawa niya. Every time I come into your office, that's the only question you ever ask me, nakangising ani niya. We all know that every time you visit here, you need something from me, sarcastic kong sabi sa kanya. So, why are you here? What do you need? Walang gana ko mang tanong sa kanya. How's Honey and Tonil? Mabilis niyang tanong. Ngumisi ako sa kanya, why don't you visit them? Nakangisi ko pa ring tanong sa kanya. Dahil alam kong hindi niya iyon magagawa. Ayaw na ayaw siyang makita ni Honey dahil sa tutol ito noon nang magbuntis si Honey kay Tonil. Gusto niyang ipalaglag ang bata pero ayaw naman itong gawin ni Honey kaya ganun na lang ang galit niya sa kanyang ama. Stupid. Because of you, my daughter doesn't want to see me anymore and she doesn't want to show me, my grandson, either. Galit niyang ani. Your grandson. That you almost got aborted. But I wish you had just aborted so I don't have any problems now, nakangisi kong ani. Sa narinig niya ay agad siyang tumayo sa kinauupuan niya at lumapit sa akin para kwelyuhan ako. Anong klase kang ama? At naisip mo yan sa sarili mong anak? Sigaw niya sa mukha ko. Anong klase ka ring lolo kung binalak mo noon na ipalaglag ang sarili mong apo, nang gigigil kong sagot. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kwelyo ng suot ko. You know me how to get angry, Danny. Gigil niyang ani sa akin. Ngumisi lang ako sa kanya. Oh, poor dad. What else can you do to me when I make you even angrier? Ani ko at ngumiti ng nakakaloko sa kanya. What are you trying to say? Tandang pananong panipik. Galit niyang tanong at mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa aking kwelyo. Just as I promised. I'm making your daughter's life miserable every day until she voluntarily leaves my house. Nakangising ani ko sa kanya. Pero nagdilim ang kanyang paningin at nasuntok niya ako sa aking mukha. May kalakasan ito kaya napaupo ako sa sahig. Daddy, rinig kong sigaw ni Honey mula sa pintuan ng opisina ko. Agad-agad naman siyang lumapit sa akin para alalayan na tumayo. Pinunasan niya ang dugong nasa labi ko. Tuwing pumupunta siya dito sa opisina ni Danny, bakit lagi mo siyang sinasaktan? Binalaan na kita na huwag mong sasaktan ang lalaking mahal ko. Galit niyang sigaw sa daddy niya. Para siyang tigre kung magalit. Ngayon ko lang siya nakitang magalit ng ganito. Hindi naman makapaniwala ito sa ginawang pagsigaw sa kanya ng sarili niyang anak. Nang tumingin ito sa akin ay nginisyan ko siya. Honey anak, nagkakamali ka. Stop it dad, ayaw kong makinig sa mga sasabihin mong rason. Galit pa rin niyang ani sa ama niya. Umalis na kayo hanggat may respeto pa akong natitira sa inyo, maalumanay niyang ani sa daddy niya. Dumaan siya sa harap namin kaya ngumisi ako sa kanya na mas lalo niyang ikinainis. Nang makalabas naman ang daddy niya ay, are you okay Danny? Nag-aalalang tanong niya sa akin. TSSSK. Tanging sagot ko at tinabig ko ang kamay niyang nakahawak sa kamay ko. Nagtungo ako sa table ko para kumuha ng tissue pamuna sa natirang dugo sa labi ko. Lalapit sana sa akin si Danny pero sinenyasan ko siya na huwag nang lumapit sa akin. Nakatayo lang siya sa harap ng table ko. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Napatitig ako sa kanya at napapaisip, ikaw pa rin ba yung dating Honey na minahal ko ng higit pa sa kaibigan? Sana nauna mong inamin sa akin ang nararamdaman mo bago dumating sa buhay ko si Anastasia. Sana nauna nating nabuo si Tonil. Masaya ba sana ang pamilya natin? Umiling ako sa isiping iyon. Biglang nag-flash sa isip ko ang mga ngiti ni Anastasia noong mga panahong magkasama pa kami. Danny, are you okay? Why are you crying?
Masakit ba? Natauhan naman ako nang magsalita siya. Agad ko namang pinunasan ang pisngi ko at basa nga ito ng luha ko. No, it's nothing. Bakit ka nga pala narito? Where's Tonil? Tandang pananong. Pinabayaan mo na naman. Galit ko na namang ani sa kanya. Iwan ko ba, ang bilis ko ng mina sa kahit na anong bagay lalong-lalo na kay Honey. Kahit gusto kong maging mabait ay hindi ko mapigilan ang magalit sa maliit na bagay pa lang na nagagawa niya. Hindi Dani, nasa lobby siya kasama si Tita Selena. Inutusan lang ako ni Tita na puntahan ka para ayain sana kumain sa labas. Ipapapsyal at ay treat daw niya kami ni Tonil kaya dinaanan ka namin dito, maalumanay niyang paliwanag. Pinakalma ko muna ang sarili ko dahil nakikita kong nanginginig na naman siya sa takot sa akin habang nagsasalita kanina. I can't go, marami pa akong dapat tapusin dito. Kayo na lang, I will go next time. Kalmado kong ani sa kanya. Ngumiti siya ng pilit. Ganun ba, okay. Alis na ako, ani niya at aalis na sana pero, honey, tawag ko sa kanya. Nanginginig naman siyang tumingin sa akin. Sinenyasan ko siyang lumapit sa akin kaya nanginginig siyang lumapit sa akin. Yinakap ko siya at hinalikan sa kanyang noo at napapikit pa siya. Take care of Tonil, maalumanay kong ani at ngumiti sa kanya. Ngumiti naman siya pabalik sa akin at tumango, okay, bye, ani niya at tuluyan nang umalis. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ko iyon nagawa pero wala akong makuhang sagot. Pagkalabas ni Honey ay kinuha ko ang first aid kit dito sa opisina ko at umupo ako sa couch. Nagsimula na akong dampian ng ointment ang sugat ko nang maalala ko na naman ang ginawa ko kay Honey kanina. Anong ginawa ko kanina? Bumabalik na ba ang dati kong nararamdam sa kanya? Ang tanong ko sa aking sarili, nawala nga ba o naisintabi lang dahil dumating si Anastasia? Anong gagawin ko? Bibigyan ko ba ng chance ang sa amin ni Honey? Paano sila Anastasia na naghihintay sa akin? Pero hindi ko na mahanap at wala na akong balita pa. Ako na nga ang maglalagay, ani niya at inagaw sa akin ang ointment. Nang tignan ko ito ay si Mommy pala. Hindi ko man lang namamalayan ang pagpasok niya dito sa opisina ko. Ganon ba kalalim ang iniisip ko? What's bothering you son? Maalumanay niyang tanong habang inaayos ang lagayan ng first aid kit ko. Kilalang kilala talaga niya ako. Why are you here mom? Magalang kong tanong. Threesome with Honey and Selena pero noong hindi ka sumama ay nagpaiwan na ako. Nalaman ko rin kay Honey ang nangyari sa inyo ng daddy niya kaya pinuntahan kita dito, sagot niya. Ngumiti ako ng pilit sa kanya. Mom, may balita ka ba sa kanila? Tanong ko sa kanya. Umiling lang siya at tinignan ang nasa loob ng bag niya. Alam ko na ang ibig niyang sabihin na hanggang ngayon ay may nakikinig pa rin sa usapan namin na tauhan ni Selena. Kahit sa akin rin ay meron pero sa kalutangan ng isip ko ay hindi ko naalala. Kaya sa tuwing nag-uusap kami patungkol sa kanila ay dinadaan namin sa sulat. Magkasama kami sa iisang bahay pero nagsusulatan pa kami. Nakakatawa ang gawain naming iyon. And I'm mommy. Kailan ba kami makakatakas dito sa impyernong buhay namin kay Selena? So, son, what's bothering you? Tanong niya ulit. Tumalikod ako sa Stevie na nasa opisina ko para hindi nila makita ang gagawin ko. Mom, wala na akong balita kila Anastasia. Sa tingin mo ba ay may iba na siya roon? Ani ko pero nagsalita ako ng walang sounds para hindi nila kami marinig. Do you find them? Walang boses kong tanong sa kanya. Hindi ko alam anak, sagot niya at diniinan ang salitang hindi. Napabuntong hininga ako. Bakit anak? May problema ba? Nag-aalalang tanong niya. What do you think mom? About me and Honey? Mahinang tanong ko na ikinagulat niya. Do you still love her? Maalumanay niyang tanong. Sino po? Tanong ko rin pabalik kaya natawa naman sa akin si Mommy. Si Honey anak, natatawang sagot niya. Napaisip ako bago sumagot. Is this still love mom? Pero lagi ko na po siyang nasasaktan because I can't control my temper. Mahinang ani ko sa kanya. If you really care for her and your heart still beat for her. You still have feelings for her. Anak hindi basta-basta nawawala ang nararamdaman mo sa isang tao lalo na at siya ang first love mo, sagot naman niya. Napapikit ako at tumulo ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi ko alam pero naiiyak ako sa nangyayari sa akin at naguguluhan ako. Mommy, paano po sila Anastasia?
Nangako akong hahanapin at babalikan ko sila. Ani ko sa kanya habang patuloy pa ring tumutulo ang luha ko. Pinunasan naman ito ni Mommy at hinawakan ang magkabilang pisngi ko. Anastasia is not here anak, wala na rin tayong balita sa kanya. Give yourself a chance. Kung kayo talaga ni Anastasia ang para sa isa't isa gagawa ng paraan ang tadhana para maging kayo talaga. Pero sa ngayon anak, just go with the flow. Alam nating pareho kung gaano mo kamahal si Honey noon at kung gaano ka kasabik na magkaroon ng pamilya kasama siya noon, nakangiting ani sa akin ni Mommy. Napangiti ako sa sinabi ni Mommy kahit may bahid pa ng luha sa pisngi ko. Totoo ang sinabi sa akin ni Mommy. Si Honey lang ang pangarap ko noon simula bata pa kami. Si Honey ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa pagtanda, ang babaeng gusto kong maging ina ng mga anak ko. At alam iyon ni Mommy bago siya pinaalis ni Selena sa bahay. Yamakap ako kay Mommy ng mahigpit, yarmakap rin siya pabalik. Nang bumitaw kami sa pagkakayap ay, Mom, where's my family? Masayang tanong ko sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin at pinisil ang pisngi ko, they're on their way to the mall, let's go, ani niya at tumayo na. Tumayo na rin ako at inayos niya ang nagusot kong suot. Nasa loob na kami ng mall pero hindi namin alam kung nasaan sila. Hinihintay namin ang place nila sa guard ni Selena na tumawag rin sa kasamahan niyang guard na kasama ni Selena. Nakatayo lang kami dito sa gilid nang biglang may nabanggo sa legs ko na bata. Napaupo ito sa sahig at tinitigan ako. Nagulat ako nang hindi ito umiyak bagkus ay ngumiti pa at nagsalita ng bata na, Dada, ano roo sabi niya. Bumaba ako para makapantay ko siya. Ngumiti ako sa kanya pero nagulat na naman ako nang yakapin niya ako at sabihin ulit ang, Dada, masayang ani niya. Hindi ko alam pero parang may kamukha ang batang ito pero hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita. Ada, rinig kong tawag sa kanya ng isang babae. Dada mama, ulit niyang sabi habang nakayakap sa akin. Ang cute niya magsalita at ang gaan ng loob ko sa kanya. Anak halika na rito kay mama, pasensya na ho kayo. Madaldal po talaga siya, nahihiyang ani ng mama niya. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakayuko lang ito sa amin. It's fine, sa katunayan she's cute, nakangiting ani ko sa kanya. Pasensya na ho talaga, halika na anak, sabi niya at kinuha sa akin ang nakayakap na bata. Dada, malakas nanguha ng bata at inaabot sa akin ang kanyang kamay. Inabot naman niya ito sa isa pang kasama niya at agad na umalis na iwan yung mama ng bata. Pasensya na ho talaga sir, nadumihan po ba kayo ng anak ko? Nakayuko ng ani niya. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil nakasombrero pa ito. Tinignan ko naman ang damit ko at may kunting stain lang sa suot ko pero hindi ko makuhang magalit sa batang iyon. Hindi ko alam. No, it's fine. Nga pala I was curious sa binibigkas ng bata. Ano yung kanina pa niya sinasabi? Layong dada, tanong ko sa kanya. Napasinghap naman siya Saturday anong ko pero nakabawi rin lang agad. Dada means maganda mo. Medyo bulol pa po kasi siya, pasensya na ho talaga. Aalis na ho ako, palm niya at umalis na. Pero nakita ko ang pagkabigla ni Mommy nang dumaan ito sa harap niya at tinanggal niya ang kanyang sombrero. What is it mom? Agad kong tanong. Ngumiti sa akin si Mommy at tinuro sina Honey na matamis ang ngiting patungo sa amin. Pero duda ako sa reaksyon ni Mommy nang makita niya ang ina ng batang cute kanina. Hinayaan ko na lang baka masyado lang akong nag-o-overthink. Masaya kong sinalubong si Honey at si Tonil na karga-karga niya. Kinuha ko naman sa kanya si Tonil para ako na ang magbuhat. Humalik sa pisngi ko si Honey at napangiti na lang ako. Hinalikan ko rin ang anak namin na si Tonil. Tama si Mommy, I will go with the flow. Kung kami talaga ni Anastasia ay kami talaga. Sa ngayon ay magfo-focus muna ako sa pamilyang meron ako ngayon. Napahawak ako sa dibdib kong naninikip. Sobrang sikip nito, sobrang sakit makita ang lalaking mahal mo na masaya na sa piling ng iba. Ang sayang nakikita ko sa mga mata niya kasama ng pamilya niya na dapat ay kami iyon ng anak ko. Paano kami ng anak ko? Ang tagal na namin siyang hinihintay na bumalik sa amin. Yun pala ay bumuo na siya ng sarili niyang pamilya. Tanaw na tanaw ko sila dito. Kung paano niya tignan si Honey, nakakaingit. Sana ako yun at sana si Ada rin yung hawak-hawak niya sa mga bisig niya. Let's go, hindi ko na kaya.
Naiiyak kong ani sa kanila at umalis na kami. Pero pagtalikod ko ay parang nakita ko ang likod ni nanay na kasama nila Danny kaya ibinalik ko ang tingin ko sa kinaroroonan nila pero hindi ko na siya makita dahil napapalibutan sila ng maraming bodyguard. Ganon ba sila kay Amon para magkaon ng ganong karaming guards? Baka namalikmata lang ako sa nakita ko. Namimiss ko na rin kasi si nanay dahil wala na rin akong balita sa kanya. Kamusta na kaya sila ng mga kapatid ko? Kung pwede ko lang sila madalaw pero hindi pa pwede ngayon. Naglakad na kami palabas ng mall. Habang papalayo kami kay Danny ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Gusto kong magpakita sa kanya at sabihin na Danny nandito rin kami ng anak mo. Pero mas, nanguna ang takot ko. Takot na ma-reject at mapahiya sa harap nilang lahat. Nang makasakay kami ng bus ay hindi ko na napigilan ang umiyak. Yinakap naman ako ni Jaya at hinagod-hagod ang likod ko. Nakahawak ako sa naninikip kong dibdib habang umiiyak. Sabi ko na kasi sayo na huwag ka na sumama dito. Kaya naman namin ay pack up si Ada eh. Naiwan ka na lang sana sa probinsya. Sermon sa akin ni Jaya habang hinahagod ang likod ko. Mas lalo akong umiyak nang maalala kung may sakit ang anak ko. Wala na akong pakialam kung pinagtitinginan na kami ng mga dito sa loob ng bus. Hindi nila alam ang sakit na nararamdaman ko ngayon kaya wala akong pakialam sa kanila. Umuwi na tayo sa probinsya, mahinang ani ko kay Jaya na katabi ko at nasa kalong-kalong niya ang anak kong mahimbing ang pagkakatulog. Tumango ang pagod niyang mukha at ngumiti sa akin. We can't go home Tasha, ani ni Rhea nagulat naman kami pareho sa biglang pagtanaw iya sa likuran namin. Nakakunot noon naman akong tumingin sa kanya. Baby Ada needs a daily check-up. Simpleng ani niya bago umupo sa likod namin. Napabuntong hininga ako. Oo nga pala, may lukmia ang anak ko. Naiiyak na naman ako sa isiping iyon. Ang bata-bata pa niya pero kailangan na niyang pagdaanan ang ganoon. Bakit yung anak ko pa ang may ganon sakit sana ako na lang? Kung maaari ay hindi dapat kami luluwas dito sa Manila pero walang gamit ang mga doktor sa lugar na pinagtataguan namin. Kaya nagdesisyon silang ipunta dito sa Ciudad si Ada. Na taon pa nakita namin sila Danny at ng bago niyang pamilya. Nagpumilit lang akong sumama sa kanila dahil hindi ako papaya na malayo ng kahit na kunting panahon lang sa anak ko. Siya na lang ang meron ako. Neto lang namin nalaman na may sakit pala si Ada. Ngayong magdadalawang taon na siya. Kinalbat ako ni Jaya, gutom si Ada, sabi niya kaya kinuha ko sa kanya ang anak ko para mapadidi ko. Itinakip sa akin ni Jaya ang dala niyang malaking towel bago ko pinadidi si Ada. Pero nagulat ako dahil nananaginip ang anak ko, bigla siyang nagsalita ng, Dada, 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 tumangala ako para pigilan ang luha ko. Naalala ko na naman kanina ang anak ko kung paano niya yakapin si Danny. Kilala siya ni Ada dahil simula nang maipanganak ko siya ay lagi kong pinapakita ang litrato ng daddy niya. At itinuro naman nila Rhea, Leia at Tina Dada ang itawag niya sa daddy niya kaya tinatawag niyang Dada kanina si Danny. Mabilis matuto si Ada ng mga tinuturo nila sa kanya. Hindi ko naman alam na ganun katalino ang anak ko para makilala niya ang daddy niya kanina. Si Leia ang kumuha sa kanya kanina nang nakayakap siya kay Danny. Mama ang tawag niya sa tatlo pero mommy ang tawag niya sa akin. Madaldal si Ada dahil sa magaling magturo at mag-alaga ang tao sa paligid niya. Dada, 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 muli niyang ani habang nakapikit. Hinalikan ko sa noo ang anak ko at tumulo na naman ang luha sa mata ko. Anak, ako na ang humihingi ng tawad sa iyo dahil hindi ka nakilala ni Dada kanina. Huwag na natin guluhin si Dada, masaya na siya sa bagong pamilya niya. Baka wala rin magbago kapag nagpakita tayo sa kanya. Si Honey ang first love ng Dada mommy base na rin sa kwento ni Jaya noon. Wala tayong laban sa first love never dies anak. Kinakausap ko sa isipan ko ang anak ko habang hinahaplos ko ang buhok niya. Inabot naman sa akin ni Jaya ang panyo niya. Inabot ko naman ito. Focus on her Tasha, ani niya at tinignan niya si Ada. She needs more extra care, isintibi mo muna yung nararamdaman mo at ituon mo ang atensyon mo sa anak mo. Hindi basta-basta ang sakit niya lalo na at masyado pa siyang bata, dagdag pa niya. Kinagat ko ang labi ko na patuloy pa rin ang tahimik kong pag-iyak at tumango ng paulit-ulit sa kanya. Tumigil ang bus at kinuha na sa akin ni Jaya si Ada.
Nauna nang bumaba ang tatlo, sumunod si Jaya na hawak-hawak si Ada. Pinunasan ko muna ang mukha ko bago ako sumunod sa kanila sa pagbaba. Salamat po, ani ng tatlo bago umalis ang boss. Tara na sa pansamantala nating bahay habang nandito tayo sa Manila, masayang ani ni T at naglakad na papasok sa isang village. Napabuntong hininga muna ako bago ako sumunod sa kanila sa pagpasok sa village. Mom, are you listening to me? Agaw pansin ni Danny sa mommy niya na kanina pa wala sa sarili niya. Nagkukwento si Danny sa mommy niya pero tangulang ng tangu ito sa kanya. Natauhan naman siya at tumingin sa kanyang anak. Anon ga ulit yun anak? Tanong niya. Napabuntong hininga naman si Danny. Mom, kanina ka pa wala sa sarili no? Ano ba talaga yang gumugulo sa isip mo? Nag-aalalang tanong ni Danny sa kanya. Ngumiti naman siya sa kanyang anak at hinaplos niya ang mukha nito. Pagod lang siguro ako anak at inaantok, hindi kasi ako nakatulog kagabi ng maayos, palusot niya sa kanyang anak. Are you sure? Hindi ka naman kanina before we go to the mall, ani naman ni Danny. Inaantok na ako sa biyahe kanina anak, can I take a nap? Maalumanay niyang ani sa anak. Humikab pa siya kunwer. Tinignan muna siya ni Danny mula ulo hanggang paa. Fine, ipapagising na lang kita mamaya kay Manang kapag magdi-dinner na tayo, ani niya at hinalikan sa noo ang mommy niya. Napapikit naman siya at tumango. Nang makalabas ang anak niya ay tumayo siya at tumano sa bintana sa kanyang loob ng silid. Hindi ako pwedeng magkamali si Leia yung nakita ko kanina, yung tinawag na mama noong bata sa mall kanina. Posibleng may anak na si Leia dahil wala siyang interest sa mga lalaki. Kung hindi sa kanya ang batang iyon kanina possible kayang, napailing siya sa sariling naisip. 2 years ago nang utusan ko silang tatlo, si Leia, T at Rhea para bantayan si Anastasia et ng kanyang magiging anak. Wala akong natanggap na response mula sa kanila kaya ang alam ko ay hindi nila pinuntahan si Anastasia, nang may maalala siya ay mabilis niyang tinungo ang kanyang comfort room. Sa comfort room lang ng bawat kwarto ang walang TV kaya doon siya nagtatago ng kanyang mahahalagang mga gamit. Isinara niya ang takip ng bowl sa CR niya at sumampo doon. Inilabas niya ang kamay niya sa labas ng maliit na bintana at may kinapaka pa siya sa pader. Kinuha niya ang nakadikit sa pader na nakabalot ng plastik na kakulay mismo ng pader. Bumaba siya at umupo. Maingat niyang kinuha ang mga sulat na nasa loob ng plastik. Ang una niyang kinuha ay unang sulat ni Jaya kay Danny. Binasa niya ito hanggang sa may pumukaw sa kanya, Ada Danny siya ang pinangalan sa kanya ni Tasha Danny. Sana makauwi ka na kailangan ka ng mag-ina mo, basa niya sa kanyang isip sa sulat ni Jaya para kay Danny. Nabitawan niya ang papel at hindi makapaniwala. Napakagat siya sa labi niya para pigilan ang iyak niya. Pero agad niya rin itong pinulot nang makitang may nakasulat pa sa likod nito na hindi niya nakita noon. Pero kung hindi ka pa talaga pa pwedeng umuwi, huwag kang mag-alala may kasama na ako para protektahan at alagaan ang mag-ina mo. Kinukwento ko na sila sayo noon, sila Rhea, T at Leia. Basa niya sa kanyang isipan. Doon na tuluyang tumulo ang kanyang luha. Ada, mahinang bigkas niya sa pangalan ng apo niya. Naawa siya sa apo niya. Naalala na naman niya kung paano yamakap kanina yung bata kay Danny. Yakap ng anak na nangungulila, sa ama. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit sobrang gone rin ang pakiramdam niya nang makita niya ang batang si Ada kanina. Halos gusto rin niya nitong yakapin kanina pero pinigilan lang niya ang sarili niya. Nang matapos siyang umiyak ay inayos na niya ang mga sulat sa plastik at maingat na ibinalik ito sa labas na pader ng comfort room niya. Nagpasya siyang maligo para makapag-relax siya at makapag-isip kung anong gagawin. Inalis niya ang suot na damit kasunod noon ang pang-ibabang suot niya. Pero hindi pa naman niya natatanggal ang pantalon niya ay may nahulog na maliit na papel mula sa loob ng kanyang pantalon. Pinulot niya ito at naalala niyang binangga siya ni Leia kanina noong tumigil sila para pumasok sa isang restaurant kanina. Here in Manila, isang month, village, yan lang ang laman ng sulat pero alam niya kung anong ibig sabihin nito. Hindi pwede. Hindi pa ito ang tamang panahon para makita ni Danny ang mag-ina niya. Hindi pwedeng mawala lahat ng sakripisyo ko ng halos 2 taon dahil kunti na lang at mawawala na si Selena sa buhay namin. Hindi ako papayag na hindi matuloy ang plano ko dahil lang kay Anastasia at sa anak niya. Ani niya sa kanyang isipan.
Pinunit-punit niya ang papel at flinash ito sa inidoro. Seryoso siyang tumingin siya sa salamin. Sumigaw siya at sinuntok niya ang salamin dahilan para mabasag ito at damyugo ang kanyang kamay. Narinig naman ito ni Danny na nasa kabilang kwarto lang kaya agad siyang kumari pa ng takbo at tinungo ang silid ng ina niya. Hindi niya makita ang ina sa kahit saang sulok ng kwarto niya kaya tumungo siya agad sa pinto ng comfort room ng ina niya. Kumatok siya ng sunod-sunod pero walang sumasagot kaya mas nilakasan niya ang pagkatok pero wala pa rin sumasagot kaya manang "Can you get me the key to my mom's room?" sigaw niya. Agad naman tumugon ang katulong nila. Mabilis niyang inabot kay Danny ang susi na agad naman nitong kinuha para buksan ang pintuan. Sa gulat ni Danny sa nakita ay nabitawan niya ang mga susi. Nakita niyang nakahiga sa sahig ang mommy niyang walang malay at duguan ang kamay nito. Agad niyang binuhat ang mommy niya para itakbo ito sa hospital pero bago makalabas si Danny ay nasulyapan niya ang basag na salamin na may bahid pa ng dugo. Samantala, may malay ang mommy ni Danny habang buhat-buhat niya ito patungo sa sasakyan. Nagpanggap lang siyang nahimite dahil hindi niya alam ang ipapaliwanag sa anak kung bakit niya nagawa iyon sa sarili niya. Nagawa pa niyang magsuot ng bathrobe niya bago nagpanggap na nawala ng malay. Nang may sakay ni Danny ang mommy niya sa sasakyan ay pinaandar niya agad ito at nagtungo sa pinakamalapit na hospital. "Your son is not here, Diane. Tama na ang palabas." Sarcastic na ani ni Selena sa mommy ni Danny habang nakaprinti itong nakaupo sa sofa sa loob ng hospital room at nakatuon ng atensyon sa binabasa nitong mga papeles. Narinig naman iyon ni Diane kay minulat niya ang mata niya at bumangon. "Tell me, Diane, what are your plans?" Malamig na tanong ni Selena sa kanya. Nakatinginan sila at ngumisi sila pareho sa isa't isa. Magdamag binantayan ni Danny ang mommy niya. Buti na lang ay dumating si Selena at nagpresentang siya muna ang magbantay para makauwi naman si Danny. Pwede nang mailabas ang mommy ni Danny mamaya pero kailangan muna niyang umuwi para kamustahin ang mag-ina niyang sa bahay nila. Unti-unti na naman natututunan ni Danny ang mahalin si Honey kaya ganun na lang ang kagustuhan niyang makauwi. Pero habang naglalakad siya palabas kasama ang mga bodyguard niya ay napatigil siya dahil nasukyawan niya ang batang umiiyak sa loob ng opisina ng isang doktor. Sinilip niya ito at hindi siya nagkakamali, siya yung batang tumakbo sa kanya kahapon at yamakap sa kanya. Nakaramdam siya ng awa habang umiiyak ang bata dahil kinukuhanan siya ng dugo ng doktor niya. Hindi niya napigilan ang pumasok sa loob ng kwarto kung nasaan ang bata. Matamis siyang ngumiti sa bata, agad naman siyang nakita ng bata at nakilala niya agad ito. "Dada, dada, dada," sunod-sunod niyang bigkas habang umiiyak. Umupo siya para makapantay niya ang bata. Tinignan ni Danny ang inaakala niyang ina ng bata na walang iba kundi si Leah. "Ken isa?" Magalang niyang tanong kay Leah. Hindi naman makapagdesisyon si Leah dahil kilala niya si Danny pero pagtingin niya sa pintuan ay naroon si Rhea at tumanggo ito sa kanya. Kaya maingat niyang ibinigay si Ada kay Danny. "Dada, dada, dada," masayang ani ni Ada kahit may bahid ng luha ang mukha niya. "May I ask kung kano-ano mo ang bata, sir?" Magalang na tanong ng doktor. Nahihiya siyang tumingin sa doktor dahil sa na-realize niya ang kanyang ginawa. Masyado siyang nadala ng emosyon ng bata kaya niya nagawa ito. "Siya po ang daddy ni Baby Doc," mabilis na tugon ni Leah. Nagulat naman si Danny sa biglaang sagot ni Leah kaya tinignan niya ito. Ngumiti lang si Leah kay Danny. "Ganun ba, bakit ngayon ka lang? Sana noong isang araw ka pa. Ikaw lang pala ang makakapagpatahan kay baby," ani ng doktor habang inaayos na naman ang syringe. Napatingin naman si Danny sa mukha ni Ada at pinunasan niya ang mukha nitong basa ng luha. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ni Ada. Nang makita ni Danny na tuturukan na naman ng doktor ang bata ay idinikit niya ang ilong niya sa ilong ng bata at umiling-iling ito na nagpatawa kay Ada kaya hindi niya namalayang nakakuha na ng dugo ang doktor sa kanya. "Salamat," ani ni Leah kay Danny. Nasa loob pa rin sila ng opisina ng doktor ni Ada pero umalis ang doktor para ipa-examine ang dugo ng bata. Tinignan ni Danny si Ada na abala sa paglalaro sa buhok ni Danny. "It's fine, naawa kasi ako sa kanya. Masyado pa siyang bata para maturukan ng syringe." Ani ni Danny. Yumuko naman si Leah, "Lang taon na ba siya?" Tanong ni Danny. Inangat naman ni Leah ang ulo niya at tumingin sa labas ng pinto pero wala na doon si Rhea. 2 years old, simpleng sagot niya.
Ingat na ingat siya sa bawat sagot na binibitawan niya dahil natatakot siyang baka madulas siya kay Danny. Napaisip si Danny, 2 years old. Kaedad niya yung panganay kong anak. Masayang ani ni Danny. Danny, kung alam mo lang na siya yung anak na tinutukoy mo, sa isip ni Leah. Namayapa na naman ang katahimikan, tanging ang malutong lang na tawa ni Ada ang niririnig sa loob ng opisina. Nga pala, anong sakit ni baby? Basag ni Danny sa katahimikan. Acute myeloid leukemia, mahinang sambit ni Leah. Nabigla naman si Danny. Napakabata niya para magkaroon ng sakit na ganyan, nang hihinang sambit ni Danny. Yumuko lang si Leah, naiiyak na siya sa sobrang guilty. Nangangati na ang bibig niya para sabihin kay Danny ang totoo. Nakita naman iyon ni Rhea mula sa labas kaya agad niyang binuksan ang pinto at pumasok. Baka gutom na si Ada. Padedehin mo muna siya doon sa feeding room, ako na maghihintay kay Doc. Mabilis na ani ni Rhea nang makapasok. Halata naman ang gulat sa mukha ni Leah pero nakita niya ang seryusong mukha ni Rhea kaya maingat niyang kinuha si Ada mula kay Danny. Nagpaalam muna siya kay Danny bago lumabas ng kwarto dala si Ada. Tumingin naman ang nagtatanong na mata ni Danny kay Rhea nang ngumiti ito sa kanya. Salamat, yan lang ang alam ni Rhea na sabihin para mabasag ang katahimikan. Ano mo yung babae at yung bata? Tanong ni Danny. Kapatid ko siya, tipid na sagot ni Rhea. Ganoon ba? Tumayo si Danny at may inabot kay Rhea. I want to help. Kapag kailangan nyo ng tulong, tawagan mo lang ako sa numerong yan. I have to go. Hinihintay na ako ng mag-ina ko, ani ni Danny. Hindi napigilan ni Rhea ang sarili at napangisi siya sa inis. Alalang-alala ka sa mag-ina mo pero yung mag-ina mo na 2 taon nang naghihintay sa'yo hindi mo mapuntahan, pabulong na ani ni Rhea. What? Tanong ni Danny dahil hindi niya ito narinig dahil sobrang hina ng boses ni Rhea nang magsalita ito. Walang ganang sagot ni Rhea. Nagkibit balikat na lang si Danny at lumabas na ng silid. Napakuyom naman sa kamao niya si Rhea. Ang sarap mong murahin at pagsasapakan. Talaga bang wala ka ng pakialam sa mag-ina mong naghihintay na sayo ng 2 taon? Sa isip ni Rhea, napapikit pa siya sa inis habang mahigpit ang pagkakakuyom niya sa kanyang kamay. Pinakalma muna niya ang kanyang sarili bago niya kinuha ang kanyang cellphone at dinayal ang numero ni Jea. 3 beses lang na nagring ay sinagot niya agad ito. Wala na siya. Nasa feeding room na si Ada, ani niya kay Jea. Thanks, Re. Tasha is on her way there, ani naman ni Jea mula sa kabilang linya. What? He's on his way out too? Mabilis na ani niya sa kausap sa cellphone. Ani ni Jea at pinatay na ang tawag. Nagmamadaling lumabas ng silid si Rhea, ganoon rin si Jea, nagmamadali siyang lumabas mula sa sasakyan nila. Pagkababa ni Anastasia ng sasakyan ay nagmamadali siyang tumakbo papasok sa loob ng hospital dahil nag-aalala siya sa anak niya at alam niyang gutom na ito. Hindi siya pinapasok ni Jea sa loob kanina dahil nakita nila si Selena na pumasok sa loob ng hospital pero ngayon ay tumawag si Leah na gutom na si Ada kaya kailangan niyang pumasok sa loob para makadidi ang anak niya. Balot na pumasok si Anastasia sa loob. Nagkatikip ang buong ulo niya, tanging ang mata lang niya ang nakikita, katulad ng mga Muslim. Takot siyang makita siya ni Selena. Sa kakamadali niyang maglakad ay may nasagi siya. Nanlaki ang mata niya nang maamoy niya ang pabango ng nabanggaw niya. Kilalang kilala niya ang amoy na iyon dahil sa isa iyon sa pinaglihiyan niya kay Ada. Ano ba? Bulag ka ba? Inis na sigaw ni Danny sa kanya. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Humarap siya at yumuko. Pasensya po, nagmamadali ho kasi ako, magalang niyang ani. Hindi na niya hinintay pa ang isasagot ni Danny, umalis na siya agad at mas lalong binilisan niya ang paglalakad. Nang makapasok siya sa loob ng feeding room ay mabilis niyang sinara ang pinto at ang bilis ng kanyang paghinga. Nagulat naman si Leah kay Anastasia. Tasha, ano ka ba naman? Aatakihin ako sa puso sayo, gulat na ani ni Leah habang kalong-kalong niya si Ada. Huminga muna ng malam si Anastasia bago nagsalita. Nakita ko siya, nabunggo ko siya, medyo kapos sa hininga pa rin niyang ani. What? Sigaw na tanong ni Leah na halos lahat ng tao sa loob ng feeding room ay napatingin sa gawin nila. Humingi naman agad sila ng paumanhin sa lahat ng taong naroon. What do we do? Pabulong na lang na tanong ni Leah kay Tasha na parang tangapal-ingalinga sa pintuan. Hindi ko alam, akin muna si Ada.
Padedehin ko muna, ani niya at maingat na kinuha ang anak kay Leia. Samantala, kumunat naman ang noo ni Danny sa babaeng nakabungo sa kanya. Walang mudo. Inis niyang ani sa babaeng umalis na. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad hanggang sa makasakay siya sa loob ng sasakyan. Napapaisip siya sa nangyari kanina. Dahil parang nagkita na sila noon ng babaeng nakabangga niya kahit na nakasuot ito ng pang-Muslim. Pinakiramdaman niya ang puso niya at sobrang bilis ng pagtibok nito. Ngayon lang ito ulit tumibok ng ganito. Huli niyang maramdaman ang ganoong pagtibok ay noong kasama niya si Anastasia. Wait, ani niya sa driver bago niya paandarin ang kotse. Mabilis siyang lumabas ng kotse at nagmamadaling tumakbo papasok sa loob ng hospital. Pumasok siya kung saan siya nabanggo ng babae at sinundan niya ang direksyon na pinuntahan nito. Ang lakas ng paghinga niya nang tumigil siya. Palingalinga siya sa paligid at nagbabakasalaing makita niya ang babae na inaakala niyang si Anastasia. Humahanggos rin sa pagod ang mga bodyguard ni Danny dahil hinabol nila ito. Sir, sino po bang hinahabol niyo? Humihingal na tanong ng isang bodyguard niya. Huminga siya ng malalim at umupo siya sa sahig sa tapat ng feeding room kung nasaan naroon ang hinahanap niya na busy sa pagpapadidi kay Ada. Natanong ni Leia mula sa pintuan si Danny na parang batang nakaupo sa sahig na hindi makahanap ng kalarong nagtatago. Nakaramdam ng awa si Leia kay Danny. Bubuksan and asan niya ang pintuan pero may kamay na pumihil sa kanya. Tinignan niya kung sino ito, nagulat siyang si Tasha na may bahid na ng luha sa kanyang mata. Umiling si Tasha kay Leia. Hindi ka ba naaawa sa kanya, Tasha? Bulong na ani ni Leia. Napalunok si Tasha. Saturday, anong ni Leia? Hindi siya makasagot. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin kapag nagpakita ako sa kanya ngayon. Kapag ba nagpakita ako, babalik na siya sa akin. Mabubuo na ba ulit ang pamilyang inaasam ko? Paano sila, honey, at ng anak nila? Sunod-sunod niyang tanong. Tasha, wake up. Bakit mas inisip mo pa sila kaysa sa sarili niyong kalagayan ni Ada? Gigil na bulong ni Leia. Hindi yun ang point ko, Le. Sa tingin mo, kayang iwan ni Danny sila, honey, kapag nagpakita kami ng anak ko? Kayo na ang may sabi sa akin noon, anong laban ko sa first love never die. Malungkot na bulong ni Tasha. Hindi na umimik pa si Leia. Pinagmasdan na lamang niya mula sa loob ng feeding room ang lalaking mahal na mahal niya. Gustong-gusto na niya ito lapitan at kayapin ng mahigpit pero hindi niya magawa. Hanggang tingin na lang siya sa asawa niya na asawa na ng iba ngayon. Hindi tumitigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mata habang titig na titig siya sa asawa niyang nakaupo sa sahig. Hindi niya matiis na nakikitang nagkakaganan si Danny kaya nagpasya siyang lapitan na ito. Pero pipihitin na sana niya ang pinto nang biglang dumating si Honey. Tumayo si Honey sa harapan ni Danny. Unti-unti namang umangat ang ulo ni Danny. Iniabot ni Honey ang kanyang kamay kay Danny. Hindi niya makita ang ekspresyon ng mukha ni Honey dahil nakatalikod ito sa kanya. Parang gumuho ang mundo niya nang makitang ngumiti si Danny sa kanya at inabot ang kamay ni Honey. Nanghina siya sa nakita kahit alam naman niyang ganun talaga ang mangyayari, buti na lang ay nahawakan siya ni Leia. Ang sakit, Le, ang sakit-sakit. Halos paos niyang ani habang umiyak. Masakit na pero hindi niya maalis ang tingin sa kanila. Anong ginagawa mo rito, babe? Matamis na tanong ni Honey kay Danny. Humalik naman sa noo ni Honey si Danny bago sumagot, wala babe, dito na ako naabutan ng pagod kaya umupo muna ako, pagdadahilan niya. Okay, hindi na kita mahintay umuwi kaya pinuntahan na kita rito. Pumunta ako sa room ni ITA, wala ka na doon kaya nagpaalam na ako sa kanya para hanapin ka and you're here, ani na naman ni Honey. Pauwi na rin naman ako. Let's go. Aya ni Danny sa kanya. Tumanggo naman si Honey at ngumiti sa kanya. Let's go, sabi niya at nagsimula na silang maglakad. Hindi napigilan ni Anastasia ang sarili kaya mabilis niyang binuksan ang pinto at Danny. Sigaw niya sa pangalan ng asawa niya. Napatigil si Danny sa paglalakad, ganun rin si Honey nang marinig nila na may sumigaw sa pangalan ni Danny. Lumingon si Danny pero wala siyang nakita. Walang tao sa hallway ng hospital. Did you hear it? Tanong ni Danny kay Honey. Umiling naman si Honey kahit narinig niya ito. Let's go. Baka gutom ka na babe kung ano-ano na naririnig mo, ani ni Honey. Nagkibit balikat na lang si Danny at nagpatuloy na sa paglalakad.